Okay. Ayan, isang napakaganda at napagpalang umaga dito sa Pilipinas. Andiyon doon sa sulok ng mundo, wherever you are. Isang napakaganda, napakagabi o napaka-maayos na umaga nito. Kasama natin dito sa Tito Senpai Podcast, Episode 5. May maganda tayong makakasama at mahabang talakayan. Pero bago sa lahat, magkamustahan muna tayo. Si Tito Rayam sa Canada. Papi Rayam, kamusta dyan sa Canada? Okay naman, Paps. Long time no see. Ayun, medyo mainit na dito. Medyo mainit na. Nasa ano na yata kami, 25 degrees. Medyo mainit na. Kita, pinapawisan na ako ngayon. Hindi dahil dati. Oo, yun nga ang natin dito sa Canada. May bago tayong co-host ngayong araw na 'to, Oo. yun si Papi Dennis. Papi Dennis, Uh, magpakilala ka sa ating mga viewers. Okay. Hi, guys. It's nice to be back. Actually, I've been so silent for the past few months, and right now, I'm getting back na sa pagsasalita and all. Mhm. So I'm more than excited to be part of this. Thanks, bro. Nice. Welcome. Yun, Welcome. welcome Papi Dennis. And then ngayong araw na 'to, mayroon tayong special guest, sa pinag-unlakan niya tayo. Bago sa lahat, shoutout pala sa Isuzu Philippines. Last weekend, nandun ako sa Hala-Hala, Rizal, Mm. Isuzu D-Max ang natin, tinampok natin last time. At ngayong araw na 'to, wag natin patagalin pa, may special guest tayo from RIT or Riding in Tandem. Silang dalawang mag-asawa, nagre-review ng kotse kung saan ang ating panauhing pangdangal. Ngayong araw na 'to, let's welcome RM from RIT or Riding. RM, Yo. kumusta? Good morning mga Tito Good morning. Senpai. Nako, Yeah, maulang oh yeah. umaga sa inyo. Maulan, Maulang medyo umaga. May correction lang ako kasi sabi ni Sir Jojo kasi ano daw maganda daw yung guest. Actually, gwapo to gwapo, gwapo. gwapo. Gwapo at maganda. Wala Magandang kasi lalaki sa bagay pwede rin naman oh, pala. magandang lalaki, 'yon. Nakalusot pa din. 'Yon. Yan, RM, kamusta, saan ka ba ngayon? Akala ko sa kabila, sa bahay ka ba o outside sa bahay mo? Okay. Bali ngayon kasi nandito tayo sa Quezon City kasi meron akong sinamahan. So, ngayon sakay-sakay ko nga ngayon yung Photon Tanland V9, yung bago ng Photon na diesel hybrid na sasakyan. So, salamat sa Photon sa pagpapahiram nila sa akin ito. So, andito lang ako sa loob niya ngayon, no. Maulan na maulan niya sa labas. Okay naman dito, hindi pa naman tayo nata-traffic so far. Ayun. Thank you ha sa pagka namin sa pag-unlock mo sa guesting dito sa Sito Senpai. Yun. RM, usually kasama mo si Elaine. Nasaan mo si Elaine ngayong araw na to? Actually, yun na nga yung lakad kasi namin, no. May sinamahan kami na actually yung kapatid niya ang tawag dito, may stone, so shockwave therapy. So nandun sila ngayon sa pinagawa. So ako nasa parking. Okay. Oo. Thank you. And then, yun, pag-usapan natin yung RIT or Riding and Tandem. Kasi, mga paps, si RM at saka si Elaine, first time ko makita nung dalawang mag-asawa nagre-review yung kotse. Give us a background, Papi RM. Paano magsimula tong Riding and Tandem? Okay, so nagsimula kasi to sa totoo lang, no.
Kaya siya RIT, riding in tandem, kasi nagsimula kami sa motor actually. Yung riding in tandem, kami ni Mrs. yon. So, yung mga kaklase kasi dati ni Mrs., no, pag hinahatid ko siya sa school, nagkaroon kasi ng pagkakataon na ginagawa yung mga kalsada. So, pag sasakyan yung gamit namin, mahigit 1 oras yung biyahe namin. So, nagmomotor ako, hinahatid ko siya, tsaka sinusundo ko sa school. So, yun, tinawag ko yung mga klase niya, uy, ano kayo, riding in tandem? So, yung riding in tandem. Kaya pala nagsimulang gano'n o baga kumbaga kayong mag-asawa mahilig ba sa kotse o ikaw lang mahilig sa kotse at sa mga kasi alam ko meron kang motor, meron kang kotse sa bahay niyo sa Cavite, 'di ba? Kita ko eh. Ano bang background yung sino bang unang nahilig sa kotse o motor? Sa aming dalawa, ako lang talaga yung mahilig sa sasakyan. Si Eileen, nadamay na lang. Actually, dati, nung before kami magkakilala, no? Then, nung una kami magkakilala, hindi siya talaga nagda-drive. Ako yung nagturo sa kanya mag-drive. So, dati, ang alam lang niya, pag sinabi mong kotse, basta kotse yon. Hindi niya alam kung Honda City ba yon, Vios ba yon, o ano man yon. Basta kotse, ganun lang. Or SUV. Hindi niya alam kung Montero, Fortuner, Isuzu, hindi. So, ganun siya. Yun. Kaya bihira pa naman sa babae yung may alam talaga sa sa sasakyan. So bihira. Kaya maganda talaga sa Pop, sa riding sa riding in tandem ba medyo ano bang una niyong ginawa? Nag-Facebook page ba kayo or nag-YouTube ba kayo? Paano niyo nasinimulan ang page ninyo? Bale, nagsimula kami, YouTube talaga. Lahat doon nagsimula kasi nga gusto ko maging motovlogger. So, unang-unang episode namin, binili namin yung bago kong big bike. So, dati kasi gamit ko scooter, tsaka meron kaming small bike, yung Pantra na tinatawag. Alam nyo ba yon yung Pantra? Pantra? Hindi. Hindi niya alam. Ano bang brand ba siya? Bali yung Pantra, ibig sabihin nun, pan-tricycle. Pantra. Nadali mo kami dala. Okay. Bali yun yan. Gamit ko kasi yun, yung 150cc lang siya na Pantra. So, yun. Ngayon, pumili ako ng big bike. So, ang unang episode namin, yung kinuha namin yung big bike dun sa store, tas inuwi ko, tas unang review siya. So, parang quick review lang nung motor na sabi ko lang, uy, maganda to, mabilis pala yung big bike, ganyan. So, yun. Dun nagsimula talaga kami. Sa YouTube. Sa YouTube talaga nagsimula kayo. Pero kan ba ikaw kasi background mo is dentist talaga, 'di ba? And si Elaine is nurse, correct me if I'm wrong? Tama. Bale, si Eileen, paano ba to? Ako, dentist talaga. Tapos si Eileen naman, nurse. Ngayon, mag-a-abroad daw siya. Ako, medyo kasi ko kumbaga, LDR, sabi ko, mahirap yan. So, sabi ko kay Eileen, ako, kung mag-a-abroad ka, sabi ko, pag aalis ka, mambababae ko. Di hindi umalis. Tapikot. Pero kanya na bihirang gano'n yan, basta mag-asawa na both pareho yung hilig kasi bihira ako makita mag-asawa na kotse ang pareho mahilig, and then sa lahat ng evento si Elaine at saka si RM magkasama palagi, kaya mahirap talaga for us na paghiwalayin kayo, di ba? Parang yung pagmamahalan nyo wagas pag dalisay talaga kaya iba talaga yung dalisay talaga. Pero alam mo naman, no, sa lahat naman ng mga may asawa, may relasyon, syempre hindi naman lahat good. Sometimes meron din konting pag-aaway, pagtatampuhan, pero normal naman talaga 'yan, no. Oo. Tama, correct 'yan kasi wala naman talagang perfecto na tawag dito. True. Walang perfect na pagrelasyon talaga. Kaya tayo naman nagkakamali, may pagkakataon din sa buhay na kailangan mo talaga i-accept that you are not hindi ka talaga hindi ka immortal Kailangan may mga time talaga na tayo as a person medyo kailangan talagang alam mo na yun, parang mo talaga na I-accept na may pagkakamali. Pero speaking of work, ang topic natin is yung trabaho hindi minamahal pero bakit di ka bitaw? Kasi ikaw si RM hindi nagtrabaho sa corporate world, di ba? Yun, si RM kasi sa dentist. Dentist ka ngayon, still dentist or hindi ka na practicing as dentist? Okay. So, syempre yung dentist ko naman, yung pagiging dentist ko, hindi naman mawawala yun. Kasi syempre, yung profession ko na yun. So, hindi naman mananakaw sa akin yung pagiging dentista ko. Pero at the moment, kasi itong January, hindi na ako nag-renew ng business permit kasi dito na talaga kami nag-focus sa riding in tandem kasi
yung puso ko talaga nandito sa mga kotse. Mas gusto kong nangangalikot ng kotse kaysa nangangalikot ng bibig ng pasyente. Ah, Tama yan. Oo. kaya iba talaga si RM talaga ngayon, wala na, focus talaga sa riding and tandem. Focus na. Tapos Pero tungkol nga dun sa work, no? Sige. Yeah, sige. Sige pa, sige. Bale, tungkol nga dun sa work naman, so hindi talaga ako nagtrabaho kasi nung nagsimula ako, dentist na talaga ako. Tapos ang nangyari kasi, hindi ako namasukan, so sa amin na kaagad yon yung clinic. Tapos, meron ako mga small businesses, ganyan. So, yun, puro business tsaka yung clinic. Yun kaya talaga yung kumbaga yung bread and butter mo ngayon is RIT lang talaga. Yun ang ginagawa RIT mo. ngayon. Focus ka talaga. Yan, sa akin kasi sa trabaho, minsan isipin natin hindi namin minamahal pero our source of income talaga is came from our work, ganun, 'di ba? Pero mahirap din talaga na mag-focus sa trabaho. Kailangan ako may side hustle like podcast, like other things, radio and also sa motoring media kasama natin si RIT, si RM at saka si Elaine. And then, yun nga, kailangan mo talaga mahalin yung trabaho mo kasi set aside sa pamilya mo, sa mga bills mo sa bahay. Ikaw, Paperiam, ano bang tingin mo? Bakit ba kailangan natin? Ako Sige, Pap. iniisip ko lang, ganyan din naman ako kaso ang ano ko lang minsan kasi kunwari mindset nung iba ngayon na, hindi sila makapag-resign kahit ayaw na nila kasi nga wala silang fallback. Yun yung, medyo Yeah. nagiging dilema nung iba ngayon. Actually, yung mga Pinoy talagang gano'n, ang ugali talaga natin parang matiisin tayo, eh. Minsan to the fact na na-abuse ka na ng boss mo, sige lang, at least may sweldo naman ako. Pero parang wrong practice siya sa'kin. Kung especially ako sa line of work namin ni Joe, sa IT kami, eh. So, lalo ngayon na booming yung tech, so feeling ko kapag na-abuse ka or puro ka OT, I think maghanap ka na ng iba, madami namang puwede kang makita diyan, Joe? Yeah, marami naman din. Wow. Pero kailangan talaga, yan, love your work and then yun talaga, eh. Parang sa akin naman is, yun lang din yung kailangan natin gawin is to provide our family, loved ones natin, mga anak, tuition fee, mga bills na kayang bayaran. Yan. Si Papi Dennis, anong take mo dito? Actually, napaka-importante if you really have to love your work in order for you para at least mabigay yung best mo. Kasi it's really hard na parang you're doing it nang napipilitan ka lang. So, yeah, ang nagiging problem nga lang natin, of course, dito sa Pilipinas, na wala tayong fallback like Tito Hayam said, di ba? And at the same time, wala tayong plan B. So, saka isa pa, one of the reasons why nahihirapan din maglumipat or maghanap kasi because of our salary. Dahil sa salary na, 'di ba? Sa salary na kasi standard dito, napakababa, no, hindi sila makapag-save. So, in the near future na gusto nilang lumipat, wala silang savings, 'di ba? That's the reason why ang hirap lumipat. So, is na lang to the point na dahil they really need job, they really need money to pay bills. So they're gonna stop. Diba? They're gonna stick with the company kung saan sila nag-work kahit na hindi nila gusto. However, nagiging problema to kasi the more na tumatagal ka doon, the more it's taking the peace in you. The more hindi ka na nag-e-expect, diba? And at the same time, you will end up na being stressed. So pag naging stress ka naman, automatic yan, hindi na nagiging maganda yung buhay mo kasi of course, sunod-sunod na yan, health issue and all. So, yung work-life balance maapektuhan din at the same time. So, napaka-importante talaga na parang you have to love your work but at the same time, you have to think of a strategy kung paano ka aalis doon. So, yun yung depende na sa diskarte ng tao yan. Depende na sa diskarte ng tao yan. Yan. Balik tayo kay Papi R. Papi R, ano ba yung mga stress na nakikita mo sa RIT kapag gumagawa ka ng content or anything? Ano bang stress ang unang pumapasok sa'yo? Kasi, to be honest, marami tayong mga car review industry na aside na ginagawa rin yan, like auto industry, lahat ng mga car industry. Ano bang meron ka na wala sa ibang car reviewer? So sa akin kasi talaga iba kasi yung take namin, eh. Kasi kumbaga sa usual na mga car reviews kasi 'di ba, seryoso, kailangan prim and proper ganon. So yung difference kasi namin sa iba, kami unang-una family, eh. Kumbaga minsan kasama ko yung anak ko rin pagka nagvi-video, tapos kadalasan kasama ko si Elaine. So parang iba yung point of view, eh. Pang family sa akin.
So yun. Tapos, ano yung tanong mo pa, Sir Jojo? Na ano ko? Yung stress, ano bang kadalasang stress ang na-encounter mo, or may mga basher ba kayo, or may Okay. mga ano bang kasi kayo good vibes lang eh, pero meron ba kayo mga stress na i-encounter? So sa stress sa paggawa ng content, sa amin ang problema kasi yung paghiram ng sasakyan. Kasi minsan nagpapaschedule kami tapos hindi dadating. So ngayon sira na lahat ng schedule namin. So yun talaga yung mahirap. Tsaka yun nga, wala kaming access sa lahat ng brands. Tsaka alam mo yun, pagka kasi kunwari, no, ang dami mo ng videos na nagagawa. Kami, sa YouTube namin, 1,000 videos na yun. Siyempre yung Dami, ideas ko, medyo, nagsa-slow down na rin, no? Pahirap na ng pahirap makaisip ng bagong idea. So, yun yung medyo mahirap sa amin. Tapos, ngayon, ang mahirap din, kasi nga, nai-invite kami sa mga events. So, nauubos din yung time namin sa events. Meron pa kaming isushoot na kotse sa bahay. Syempre, may pamilya rin. So, yun, time management, mahirap din. Ayun, talagang hirap talaga. Sa buong review nyo di sa RIT, you're doing this for how many years na? Late 2018 kami, parang October 2018. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 years na pala. Oo, 7 years. So, congrats sa 7 Tagal years na. na. Thank you. Oh, pero ano bang ano bang mga unforgettable moment mo na kotse na review na gustong-gusto niyo mag-asawa ni Elaine? Anong hindi niyo makakalimutan? Okay, so napakarami niyan eh. Pero ano na lang ito, no. So yung last na wedding anniversary namin, ang gamit naman namin yung bagong-bagong Nissan Z. Kung alam niyo yun, yung 400Z, yung pinakabago ngayon na two-door na sports car. So para sa akin kasi, no, yung makagamit ako ng mga sports cars na gano'n, na dalhin ko siya sa resort, parang parang para sa akin, living the dream na to eh. Kasi imagine niyo, libre yung kotse ko, nagagamit ko, hindi ko kailangan bumili ng sports car pero nagagamit ko, libre pa yung gas ko, libre pa yung toll ko. Tapos yung pupuntahan ko, nagkataon pa na na kakilala ko rin yung may-ari, so nalibre din pati yung yung resort namin. Kaya parang sa akin, parang ito talaga kahit medyo manipis yung wallet ko, pero living the dream na ako ngayon. Kumbaga narating mo na yung tugatog ng tagumpay mo. Kumbaga Oo. Yun pala sa usapang wallet tayo, Papi RM. Kasi 'di ba ngayon yung mga usapang pera, tuwa sir din. Marami to. Pero 'di ba yung mga kabataan ngayon, yung mga medyo pumapasok na sa adulting stage. Na meron silang mga, alam mo yun, mga bad spending habits, mga impulsive buying, mga hidden expenses, kumbaga. Ikaw, as a established adult, ano yung maipapayo mo sa kanila para, let's say, maiwasan nila yon at para hindi sila yung, alam mo na, YOLO, yung bagay tinatawag nila na gagasin ko ngayon, bahala na bukas. Okay. So, unang-una kasi dyan, no, sa paggastos, ang iisipin mong unang-una, kailangan, ano ba tong bibilin mo? Need ba to o want ba to? Kasi pagka kunwari, need mo, wala kang magagawa eh, talagang bibilin mo yan. So kunwari, kagaya sa amin, nagpa-vlog kami. So meron ako kunwaring camera na nakita na pampaganda ng trabaho namin or mas mapapadali yung buhay namin. Syempre, kailangan ko yun, so bibilin ko. Pero kung kunwari, want ko naman yung pinaka-latest, pinaka-top of the line na camera, want na yun. Kasi kumbaga hindi mo naman kailangan bilhin yung pinakamahal, pinakamaganda para magawa yung gagawin mo. Kumbaga may minimum requirement lang naman na kailangan na maganda na. So ganon. So yun yung isipin mo lang, kailangan mo ba talaga to o hindi? Yun lang. Yun talaga. Pero sa inyo, yung mga gamit nyo, like mga camera nyo, kailangan kasi sa work ng RIT yan eh, kasi nagre-review ng kotse. Pero yung iba kasi parang lang eh, wala lang talaga. Parang bumili lang, yung like travel, YOLO, di ba? Ganon naman yung iba. Tsaka deserve ko to, di ba? Marami kasing sale kasi, 77, 666, Lazada, Shopee. Kaya, lahat na lang, every month na lang. Every month na lang may mga promo. Pero spending habit, Papi RM, ikaw kasi may pamilya ka na. Dalawa yung baby mo, congrats ha. Dalawa na yung may baby ka na ngayon. Ano bang tips sa mga viewers natin, Papi RM, na mabibigay mo sa ating mga millennials, sa ating mga viewers na kailangan nating gawin our spending habits? Ano lang talaga, live within your means. So kumbaga, kung ang kita mo monthly, tayo mo nang kunwari, sweldo mo 30,000. So wag kang gagastos monthly ng 50,000 kasi malulubog ka talaga sa utang. So kailangan kontrolin mo yung expenditure mo.
So, kung pasok naman dun sa pera mo na afford mo ng cash, mas mainam yun. Tapos, mas mainam din, huwag na kayong gumamit ng credit card unless sobrang emergency. Kasi yung credit card kasi, yan yung pinaka nakakasira ng buhay din ng mga tao eh. Kasi Correct, pagka kasi hindi ka nakabayad ng credit card, ang mangyayari kasi niyan, yung interest, mas malaki. So parang umaabot ng mga 30%. So imaginein mo yun kung kunwari, hindi ka na lang nangutang, 'di ba? Or yung pera mo na lang yung ginamit mo tapos zero interest 'yon. Pero pagka credit card mo, tas nakakalimutan mong bayaran on time, edi yari ka 30% 'yon. Parang daig pa yung Bombay actually kasi ang Bombay 20% ng interest eh, 'di ba? Yeah, Ang tama, laki. tama. Yun. Pwede bang Tama yun. pwede ba mag-credit card sa Pinas ngayon pag bibili ng kotse? Depende kung gaano Depende. kataas yung credit limit mo. Oo. Eto Ah. si Papi Dennis, malaki credit limit ito, nasa Yun 5 na. Hindi, actually, nakaka-relate ako about it. That's the reason why, syempre, younger days ko, immaturity, nagkaroon ako ng credit card. And it's because of you have credit card, parang feeling mo, you can spend all, di ba? Parang it all. Then magugulat ka na lang, mamamax out na yung credit limit mo and all. Hindi mo kaya pala, you're spending beyond the limit na. That's the reason why it's really important to know. First, for me, para at least masigurado mo na you're spending wisely. Of course, yung allocation of, di ba, the 50% will be allocated to your needs, yung mga pay bills mo and all. And then the 10% is tithes, and then 20% should be the savings. And the rest Tama. is the needs, like needs na mga kailangan mong bilhin for yourself and all. So, if you're going to make it a good habit, then at least makikita mo na may makapuntahan ng yung sahod mo and all. And at the same time, for me, unang-una, choose your friends. Kasi, Ouch. yung friends, di ba? Kasi friends mo talaga mag-aano sa'yo if they, di ba, they are all impulsive and at the same time parang party goer and all. So, of course, if you feel like you wanna belong with them, so automatically, di ba, if they spend na sobrang laki because they have means and you don't have, pero sasabay ka sa kanila and you will end up broke. Oo. So, for me, it's really important to at least assess kung paano ka about dun sa financial stability. Di na pala ako pwede mag-Starbucks ngayon. Mahal eh. Hindi, pwede naman yan, paminsan-minsan lang. Pero yung budgeting talaga, yun ang Yeah. mahirap talaga. Especially kung if you have a family talaga, yun ang mahirap eh. Then, tuition fee sa mga bata, bayarin sa Meralco, sa Maynilad, internet, mga bills talaga. Kaya, you need also na kailangan natin bayaran yung bills, and then marami din mga bills na late payment or gano'n. Speaking of late, sa ating topic ngayon, kailangan talaga sa ating sa work natin, yung late natin, kailangan natin deadline, timeline, gano'n. Sa mga events, sa mga gano'n, gaano ba ka-important yung time? Diba, sinasabi nga nila time is gold, ay, di ba? Na maraming dapat hindi ka ma-late o hindi ka tawag nito. May mga event like sa media, may mga event ka sa car company na hindi ka ma-late. Time is only the essence talaga sa atin para sa ating mga event or sa pamilya natin. Si Papi RM, anong take mo dyan? Time is gold sa mga event or sa family mo? Anong masasabi mo dito? Oo, kasi yan naman yung yun yung kailangan natin na hindi na maibabalik. Kumbaga, kahit sabihin mo kunwari, may business ka, natalo ka, yung pera mo, nawala lahat, may babalik mo naman yan eh. Pero yung time mo sa pamilya mo, kunwari ngayon, mga anak mo, bata, so hindi mo na sila maibabalik na bata ulit. Pag nagbinata na kunwari yan, wala na yun. Kunwari, ngayon, yung mga baby mo, mabubuhat mo sila, di ba? Daddy, pag yan, nag-teenager na or may barkada na, wala ka na, goodbye ka na, di mo na maibabalik yun. So, yun. Kaya, Iba natatawag sa'yo na iba natatawag sa'yo na daddy. Wala ako dyan. May tayo. Shout out kay Aiki Atienza. Shout out po Doc RM, yun si Aiki. Ay, shout out. Aiki, shout out. Yun. Aiki. Nakita ko si RM at saka si Eileen, never pa to na late sa mga event kasi they came from Cavite pa. Then gaano ba ka-importante yung mga event na or mga moments na para hindi tayo malate? Gaano pa importante yung time? Actually, importante talaga yun kasi yung mga pupuntahan mo, no, pag late ka kasi, ibig sabihin nun, wala kang respeto dun sa oras ng tao na binigay sa'yo. Kumbaga,
parang para sa akin kasi pambabastos kasi yun eh. Kunwari na late ka. So, importante talaga yun. So, Sabi ni Atienza, sabi ni Aiki, daddy ko po yan. Daddy ko po yun. sabi na Daddy si ko Aiki pa. tumatawag sa'yo eh. Si Aiki naman yung daddy. Yun, no. Second ba, aside sa timeline, di ba kasi per YouTuber or content creator ka ngayon, kayong dalawa ni Elaine sa RIT, gaano ba ka-importante yung time? Kasi yung mga fans kasi natin, like for me, pag nag-release ka ng video, mga hapit sila eh. Gusto nila na, release agad. Ganon. Gaano ba Oo, ka-importante yung time? Ano bang ginagawa mo to take those sa mga audience niyo sa RIT? So as much as possible kasi no, yung sa pag-publish ng video namin, twice a week talaga kami no. Tuesday and Saturday. Pero may mga pagkakataon kasi na may mga emergency, alam niyo naman 'di ba, life happens, hindi lang naman tayo kumbaga tao lang tayo eh. So pag may mga pangyayari yun, medyo nalilate din naman kami ng konti. Pero as much as possible, ginagawa talaga namin yung regular yung posting ng videos. Pero nung may Ganon. tanong ako, nung nag-start kayo dati, sinusundan niyo yung ganong schedule o mas madalas yung uploading niyo? Let's say, daily kayo nag-a-upload dati, tapos hanggang nung nakilala na, medyo nag-trim down, mga ganon. Actually, kasi nanonood ako dati nung, Creator Academy. So, sa YouTube kasi merong Creator Academy na dun mo malalaman kasi ano yung mga do's and don'ts, paano lahat. Kumbaga, pati yung production, pati yung storytelling, lahat talaga nandun sa YouTube Academy. Kung interested kayo yun, hanapin nyo na lang dun sa YouTube, no? Nung nagsimula kasi kami, no, ang sinabi dun sa mga videos na yon na importante talaga yung consistency. So, para sa akin naman, no, para hindi mawala ako sa consistency, ang ginawa ko, at least every week meron akong isang video. Pero, hindi naman ako naglagay na kailangan every Monday video. Hindi naman ganun. So, ang ginawa ko lang, basta every week meron ako isang video, yon. Every week isang video. So, yun, doon ako nagsimula. Tapos dapat talaga consistent ka, every week may isang video. Yun. Ano bang, speaking of video, ano bang yung pinakamaraming views niyo yung video sa RIT? Yung car review namin ng Geely Cool Ray, yung bagong labas siya. So, naka 2.2 million views yun. Oo. Okay, no? No. Maganda yung review. Ay, thank you. Thank you. Pero tuwang-tuwa talaga kami sa sasakyan na yun. So, siguro, nag-reflect din siguro dun sa video na tuwang-tuwa kami dun sa sasakyan. Yeah. So, siguro, natutuwa rin yung tao kasi natuwa kami. So, yun, siguro, kaya gusto nilang panoorin. Yun. And then, sa mga mga videos ninyo, marami bang mga taong natutuwa kasi bihira sa kaya sinabi ko kanina, bihira sa mag-asawa na mag-review kasi kadalasan yung lalaki mahilig sa kotse and then si Elaine, yung wife mo, mahilig din sa kotse. Paano nyo ginagawa yung content as a couples? Kumbaga, ngayon kasi may sistema na kami. Kaya madali. So, kumbaga, ito, ganito yung gagawin ko. Kumbaga, may planning na kami. May bullets lang actually yun. So, umpisa, general ng car, tapos exterior sa unahan, gilid, likod. So, kumbaga, nung kagagawa namin ng video, na-develop na namin yung format. So, pag may format ka na kasi, susundan mo na lang yung pagkakasunod-sunod na yun. Tapos, paulit-ulit lang. Ganun lang naman ng ganun yung mo. Pero eto lang, dadagdag ko lang, no? Importante rin kasi sa amin talaga yung si Elaine. Kasi, kumbaga, sa market kasi nang bumibili ng sasakyan, hindi lang naman kasi puro lalaki. At saka ito pa, kumbaga, para sa mga married na lalaki, kagaya ko, malaking part din yung desisyon ni Mrs. sa pagbibili ng sasakyan eh. Kaya nandun naman pumapasok si Elaine. So, kumbaga, nakita ng mga bibili, no, na, ay, madali pala tong gamitin, sasabihin ni Elaine. Sasabihin naman yun, yan, gusto ko yan kasi madali daw yan gamitin. So, mas mas relatable din si Elaine kasi sa mga babae. So, yun. Tama. 'Di ba kasi yung mga misis niyo magpo-push, 'di ba? Na, bilhin mo na 'yan, sweetheart, honey. Kasi yung mga misis kasi minsan wala silang say, 'di ba? Kailangan talaga sa relationship bawat sa inyo, sige, bibilhin ko ba 'to or ganun ba talaga? Kasi tama sinabi mo, dapat may point of view yung babae sa kotse, hindi lang puro lalaki. Kaya Para yun. iwas away. Yun, iwas. Ikaw, Papi Riam, Sabi ano bang, ikaw ba, pag bumibili ka ba ng kotse, tinatanong mo ba misis mo o? Isa lang yung misis ko, papi. Huwag mga, baka mahuli. Hindi, yung misis mo, sorry, yung mga misis mo, yung misis mo ano ba? Oo, siyempre. Siyempre, tinatanong natin yan kasi
pag kasi yung naging mag-asawa na kayo, yung expenses niyo, ano lagi yan, joint lagi yan, eh. Hindi puwedeng sabihin mo, pera ko lang." Yeah. Hindi gano'n, eh. Kaya siyempre para iwas diskusyon na din pag-uwi, "Sabi ko sa'yo, yan ang bilhin natin, sabi sa'yo." Ganyan. Alam ni ano yan, alam ni Papi RM yung mga ganyang senaryo. Yeah, oo. Si Di mo Papi Oo binili naman. yan. oo. Oo. Yan si Papi Dennis ba may asawa ka na ba or single pa si Papi? Madami yan, single and ready to mingle yan. Yun. Single ba? Yeah. Yun nga. Si Papi RM kasi, yun, Paps, speaking of paano ba ngayon? Ano bang ginagawa as a wife? Ano bang message, ano ba yung mo, payo mo sa mga couples na nahihilig sa kotse? Ano yung masasabi mo sa kanila? Ano yung next step pagpili sa kotse? Paano ba nilang gagawin yun? Kasi as a couples, mahirap pamili ng kotse kasi may kotseng pampamilya, may pang single. Ano bang payo mo dos couples na gustong bumili ng mga brand new car? Well, unang-una dapat pagka bibili kayo ng sasakyan, no, mag-usap kayo kasi napakalaking purchase niya, no? Sa tao kasi, unang pinakamahal na bibilin mo bahay. Ang susunod na pinakamahal na bibilin mo kotse. So parating yung gagamitin yan araw-araw kaya kailangan talaga mag-usap kayo. Pero sa pagpili naman ng kotse, no, ang dami kasing kailangan i-consider, no? Pero kailangan kasi yan himay-himayin yung dalawa. So unang-una na diyan, budget. So kung ang budget niyo kunwari ang gusto mong sasakyan, Type R, 3.8 million. O, syempre, kung kunwari 3.8 million, Diyos ko naman ang hirap naman ng ganun. Di ba? So, unang-una, set mo muna yung budget mo. Tapos, pangalawa, sino ba yung gagamit ng sasakyan? Ilan ba yung uupo? Diba? Kunwari, dalawa lang naman kayo mag-asawa. So, syempre, pwede kayong kumuha ng 2-seater lang or 5-seater at max. Kasi, di ba, ba't ka naman bibili ng 7-seater na sasakyan kung dalawa lang naman kayong sasakay, di ba? Di mahihirapan ka pang magmaneho kasi laki-laki ng kotse mo. So, ano ba yung preference mo? Gusto mo ba yung sobrang kinis ng andar? O okay lang sa'yo yung mga diesel na medyo may tunog ng diesel engine? So, yun. Or gusto mo ba na mas makatipid ka sa mga running costs mo na gusto mo piso per kilometer ka lang, kumuha ka ng EV? So sobrang dami kasing mga topics diyan sa pagpili ng kotse na baka mamaya abutin tayo ng maghapon. Pero ang pinaka-importante lang mag-usap kayong mag-asawa kung ano yung kailangan nyo. Yun. Yun talaga kasi depende rin yun kung ang budget nila is 500,000 or 600,000 dapat mamili rin kotse. Depende nga yun sa budgeting talaga. Pero speaking of those budgeting sa mga kotse, kasi ngayon nakita ko kayo marami kayong kotse na review like G-Tour Ice Cream, meron kayong mag-asawa. Nakita masakay kayo yung bagong kotse niyo. Anong masasabi mo sa si Papi RM, we discuss about EV, 'di ba, sa Pilipinas. Ano masasabi mo sa electric vehicle? Ano bang future nito? Pasok na ba? Okay. So, pero ready personal to, ba hindi ko tayo? masasabi sa Yeah. Sige. Ready na ba tayo? Sige. Okay. So, hindi ko masasabi to para sa lahat ng tao. Pero para sa akin kasi EV na talaga yung future. Kasi ngayon, na ako kumbaga adapter na ako ng EV Gumagamit na ako. So, nakikita ko na yung pros ng owning ng EV. So, unang-una dyan, ang gastos ko sa gasolina nawala. So, dito kasi sa EV, mga 1 peso to 150, 1 peso to 1 pesos and 50 centavos per kilometer lang yung gastos ko sa ice cream. So kung i-compare mo kunwari yung sa regular na sasakyan na 10 kilometers per liter yung kain niya, mga nasa 6 pesos to 7 pesos yon. So kumbaga more than kalahati yung masasave mo pag EV yung ginamit mo. Pero ang importanteng tatandaan nyo dito dapat sa bahay kayo mag-charge. Kasi kung kunwari meron kayong EV, pero nag-charge naman kayo sa mga Shell, sa mga Evro, mas mahal. Kumbaga sa bahay kasi ang kilowatt ang cost kasi per kilowatt hour pag sa bahay ka 12 pesos lang. So pag sa labas ka kasi pag sa regular charging nasa mga 28 pesos, 30 pesos 'yan. Tapos pag fast charger, mas mahal pa 'yon. So, kailangan talaga, unang-una, pagka meron kang EV, dapat meron kang charger sa bahay. Mura lang naman magpakabit nun. Yung sa akin, actually, kasi yung ice cream kasi hindi ko kailangan ng wall box Ang kailangan ko, saksakan lang. So, ang ginastos ko dun parang 5,000 lang para magpalagay ako ng saksakan sa labas, wiring, at saka fuse. So, yun lang yun, di ba? Parang 5,000, tapos gagamitin ko na siya ng gagamitin. Imagine mo kung kunwari, meron kang Nissan Patrol,
edi isang pagas mo lang yung 5,000, 'di ba? So parang Yun. yung isang gastos mo tas Yeah. gamitin. Sobrang mura ng EV. Tas yung maintenance pa, sobrang easy kasi wala na siyang oil. So walang oil yung makina kaya nakakatipid ka pa doon. Pero yung mga usual stuff kagaya ng gulong, brakes, mga fluids na kunwari coolant, may coolant din kasi yung yung EVs eh. So yun, mga regular pa rin. Pero at least wala ka ng oil. Yun yung pinakamahal kasi sa sa pag PMS ng sasakyan. So matipid siya. Ano yung maisasuggest mo, Papi? Let's say ako kuwari nasa Pinas ako. Yung presyo kapag kasi nadinig ko na EV, shit mahal to. Ano yung pwedeng, yun yung kasi yung mindset ko, bago, mahal to, mahal. Ano yung budget friendly na EV, let's say na pwede naming magamit na makakatipid kami na hindi rin kami mabubutasan ng bulsa? Okay. So kasi ang dami kasing choices, no? Kumbaga, kung kagaya namin, two-seater lang yung kailangan namin kasi panghatid ko lang ng bata sa school kaya nga pinili namin ice cream, yung Jetour ice cream. So yung Jetour ice cream kasi ang cost niya 599,000 lang. Pero hindi ko yun mare-recommend sa lahat ng tao kasi nga four-seater siya pero yung dalawa kasi sa likod medyo masikip na siya. So kung gusto nyo kasi ng medyo pwede na sa family pero maliit pa rin at matipid, so nandyan na yung mga options na kunwari full EV, yung BYD Seagull. So four-seater siya, na legit na four-seater, kakasya talaga kahit adult. Tapos may trunk siya kahit papano. Tapos sa city driving, pwede na siya. Tapos ang range niya kasi 300 kilometers eh. So ang hirap na ubusin nun kasi sa totoo lang mga senpai, no? Yung ice cream kasi namin ang range lang noon 170 kilometers. Ang hirap ng ubusin ng 170 kilometers kasi kumbaga kung paikot-ikot ka lang naman sa city, ang hirap ubusin nun. Yung Seagull 300 kilometers, sobrang layo nun, ang hirap. So ang cost nun nung Seagull is 899,000 pesos. So pasok na yon. Pero may mga iba-ibang klase rin kasi ng EV, no? Meron yung hybrid electric vehicle, meron yung plug-in hybrid electric vehicle. So, depende kasi sa budget mo eh. Kumbaga, ikaw, sir, ilang seater ba yung kailangan mo in case lang? Ako, depende kung marami yung isasakay. Kapag kasi lumalabas kami sa Dennis, may mga pinipick up sa daan eh. Hindi, joke lang. Siguro 4. Apat yun, no? Mahirap talaga pag talaga, no? Speaking of Seagull, ilang seaters ba yung Seagull? 5 yata, di ba? Actually, comfortable sa kanya 4. Kasi pag 5, medyo masikip eh. 4. Oo, masikip. 4. And then, yun nga maganda sa EV Seagulls talaga na kotse. So, below 1 million 899 yung EV kasi 'di ba dati kaya sinasabi ni sir, dati kasi mga EV mga 3.8 million, 3.5 million, 'di ba? Ngayon kasi mura na dahil nga yung sa mga Chinese gagaling nila eh. So napamura na nila. Yun. And then, Diyan po nagtatapos ang ating podcast ngayong umagang to, ngayong gabing to. And yun, Papi Arian, maraming salamat sa guesting mo dito sa Tito Senpai. Baka may gusto kang batiin o i-promote sa RIT or sa mga may gusto ka bang batiin, i-promote? Okay. Sa mga nanonood ngayon at nakikinig, no, check out nyo lang yung channel namin. So, RIT, Riding in Tandem. Meron kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Tapos, kung kunwari, mga sasakyan nyo, no, kagaya nito, ayan, no, napakainit. Ramdam na ramdam ko yung init, oh. So, pagka nakahanap kayo ng mga, sa sobrang init, ang maganda dito, maglagay kayo ng tint. So, hanapin nyo lang Ceramax Philippines. So, yan. Para lahat ng init ng araw na yan, hindi mo na mararamdaman sa balat mo. Yun. Maraming salamat, Sir Jojo and mga Tito Senpai. Yun Thank you. Thank you, Papi RM. Peter Federico. Yun. Doc RM. What's up, Doc RM? Si Peter Federico. And yun, si Papi Rhea, may gusto ko bang i-promote, Paps? Promote ko lang yung yung isang page ko, paki-follow na lang, Noypi Recap kasi na-hack yung isa. Pa-follow na lang pag tapos ito. Siyempre, support niyo yung Tito Senpai, kasama si Papi Jo, at si Papi Dennis. Yun. Si Papi Dennis, may gusto ka bang ipahabol, Paps? Promote sa mga shows mo or sa mga event mo? Shows ka? Hindi naman shows. Nag-live show yan. Nag-live show. Live show. Nag-live show, di ba? Promote yun na lang din yung
Um, if you want ng Japanese cuisine, so punta ka lang kayo sa Social. So may mga branches naman sa Cavite, Sarap. dalawa sa Tanza, Cavite, Bacoor. Ayun. Si Um, Papi rin, si Ano Papi pangalan? RM, Ano pangalan? Social. Ano pangalan? Social. Social Social. daw. Mamaya, ano ka sa'yo? Yeah. Sige, sige, Meron sige, din sige, sa, sige. Punta ko meron dyan. sa Manila, meron din sa Pampanga. Yan. Si so, Papi Dennis may-ari niyan, social. Yun. Yes, Pag Sige. pag sinabi mo yung pangalan la, libre na yan. saka saka may apparel din ako, yung High Culture Philippines. So ito, damit ko yan. So Yeah. ano rin, add nyo na lang sa Facebook para at least maging updated ka about the discounts and all. So yun, that's it. Yun. Thank you, Papi Dennis. Thank you, Papi Reyam. And then, dyan po nagwawakas ang ating Tito Senpai sa episode 5. At huling nagpapasalamat tayo kay Papi Reyam. Yun, social. Ang spelling yan, Papi Ray RM, high culture daw. Yan, high social. Yan. Thank you so much. Social. Okay. Social. Social na. Social Yeah. pa. Yan, social. Nag-start kasi yan Yeah. ng sushi before. Alam ni ano yan eh, ni Papiriam yan eh. Sarap. When I'm starting Ulit. Yun. Sarap yan. Sorry ba yan. Papi RM, puntahan nyo yan ni Elaine, yung social. Saan nga ulit yun, Papi Dennis? Meron sa Bacoor at meron din sa Tanza, Cavite. Ayun. Saan ka ba malapit, Papi RM? Bacoor ka? Mas Tanza? madali sa akin, Tanza. Tanza. Yeah. Yeah. Ayun. Saan sa Tanza, banda? Saan yung restaurant nyo sa Tanza? Hindi ko kasi Google Map lang, automatic isinaano ko lang, sinesearch ko lang social Tanza, yun eh. So pwede na searchable naman siya sa Google Map. Search nyo na, Papi RM. Pagka Yeah. nag-date kayo ni Elaine, at saka yung mga bata, sama mo yun doon. Pwede ba sa bata yan, Sushi? Oo, pwede yan. May mga ramen din, naman. Ramen. Saka may mga Sarap niyan. Sana makatikim ako dito. Yun, no. Wala sa Canada Canada yan. dito, sa Canada. Are you from Ah. dito sa Canada, Go. Pilipinas? Yes, Pag-uwi yun, no. next year. Yun. At Pag-uwi, dyan po nagwawakas ang ating episode 5, Tito Senpai. And also follow us on Spotify, Tito Senpai. And then mamaya, nandiyan ang episode 5 natin, ang RIT, sa RM. And then also follow us on Facebook, Tito Senpai. Sa ating TikTok channel, TikTok page, Tito Senpai. Yan sa TikTok natin. We are 10,000 followers na sa TikTok and also sa YouTube channel natin. Then, yan, tuloy-tuloy lang. And hanggang sa muli, this has been Jojo Love Survivor. Kasama si Papi Reyam, Papi Dennis, Papi RM. Have a great evening, great day. Thank you, Papi RM. Regards kami kay Elaine. Yan, thank you. And then, see you Bye. soon. See you Paalam, soon, see you soon. bye-bye.